Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyo panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung isa sa request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Favor nyo na lang kay Sir Bong, panoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. At itong vlog ko, sana ma-share nyo to sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. Meron na tayong part 1 na vlog tungkol dito sa IRR ng Expanded Career Progression. So itong vlog natin ngayon ay part 2. Itutuloy natin yung discussion natin sa IRR ng the Expanded Career Progression. Gaya ng sinasabi ko, ini-interpret lang natin ito base dun sa pagkakaunawa ni Sir Bong. Pero alam ko, magkakaroon ng orientation ng DepEd para sa ating lahat para maunawaan natin ng lubos itong IRR ng the Expanded Career Progression. Alam nyo, to this time ay wala pang nilalabas na qualifications, criteria, or parameters bawat teaching position sa the Expanded Career Progression. Kaya kung tatanungin nyo, kung pwede na bang mag-apply sa ating mga division office, tingin ko, wait pa muna yung ating mga division office para sa pagtanggap para sa mga teaching positions indicated doon sa the Expanded Career Progression. So kung tinatanong ng ating mga teachers kung pwede na raw ba mag-apply yung mga indicated positions dito sa the Expanded Career Progression, alam nyo by now, kahit meron ng IRR itong the Expanded Career Progression, wala pa kasing hawak yung ating mga human resource, yung ating mga personnel sa division office na guidelines regarding specific qualifications or parameters ng mga teaching positions indicated sa the Expanded Career Progression. So maliwanag ba ito? So magpapatuloy tayo, Sabi sa IRR, ang isang guro ay pwedeng mag-advance sa posisyon ng Master Teacher 1 pero kailangang ma-meet niya muna yung necessary assessment, staffing standards, and deployment parameters ng isang Master Teacher 1. Patuloy tayo. Ang sabi ng IRR, in order to advance to the position of Master Teacher 1, una, the teacher must meet the Civil Service Commission approved qualification standard for the position of Master Teacher 1. Alam nyo, may existing ang civil service sa qualification standard ng isang Master Teacher 1. Kaya lang, hindi natin alam kung ito pa rin yung gagamitin or magpo-formulate pa ng another because of the IRR ng the Expanded Career Progression. Pangalawa, dapat ma-meet ng applicant for Master Teacher 1 yung desired teaching proficiency level equivalent to Career Stage 3 o yung tinatawag natin na highly proficient of the Philippine Standards for Teachers or itong PPST. Alam nyo, itong binabanggit ng IRR na itong dalawang parameters na binanggit natin, alam nyo, napaka-broad nito at masyadong generalized. Dapat ito ay maging clear pa. Kaya I am pretty sure maglalabas talaga ang DepEd ng mga clear na details sa mga qualifications ng isang Master Teacher 1 at sa iba pa mga teaching positions na binabanggit doon sa Expanded Career Progression. Gaya ng sinasabi ni Sir Bong dito sa Expanded Career Progression, ano ba dapat ang teaching position mo para makapag-apply ka ng isang Master Teacher 1? Dapat ba ang guro ay Teacher 7 bago makapag-apply ng Master Teacher 1? Or yung isang Teacher 3 ay pwede ba rin mag-apply ng Master Teacher 1 dito sa Expanded Career Progression? Ito yung mga bagay na hindi pa malinaw. Pero may sinasabi naman ng IRR na yung advancement to the teaching position ay depende sa qualification mo. Let's see, sa ilalabas pang guidelines ng Career
progression para lubos natin itong maunawaan. Once na ikaw ay Master Teacher 1 na, ito na yung turning point mo kung ipagpapatuloy mo yung iyong classroom teaching line or kung gusto mo itong school administration career line, ito yung pagiging principal. Kung ipagpapatuloy mo yung classroom teaching line, magpupurso ka ng from Master Teacher 1 to Master Teacher 2, then Master Teacher 3, Master Teacher 4 to Master Teacher 5. Pero kung pipiliin mo yung school administration, magpupurso ka naman for school principal 1. Kaya lang still, dapat ma-meet mo yung mga parameters ng desired position mo. Alam nyo dito sa IRR, ng the Expanded Career Progression, laging sinasabi, the hiring and promotion of teachers in the Expanded Career Progression, like dito sa Classroom Teaching Career Line, ang sabi, it shall be in accordance with the appropriate qualifications, eligibility, performance, and competency requirements, assessments, and applicable staffing standards and deployment parameters for any of the positions in the classroom teaching career line or school administration career line. Alam niyo, paulit-ulit ito na sinasabi sa IRR ng the Expanded Career Progression. Kaya lang, napaka-broad, generalized. Dapat dito ay specific para mas maunawaan natin kung ano yung isasubmit ng ating mga guro or kung ano yung i-comply ng ating mga guro. Since generalized yung mga sinasabi ng IRR ng the Expanded Career Progression, talagang maglalabas ng more specific sa mga qualifications ng bawat teaching position dito sa the Expanded Career Progression. So, nagiget mo, Sir Bong? Paano naman yung mga gustong mag-shift from classroom teaching career line to school administration career line? Alam niyo, to my understanding, only the master teachers now can apply for school principal 1 dito sa the Expanded Career Progression, provided na ma-meet nila yung mga parameters ng School Principal 1. Una, dapat ma-meet nila yung Civil Service Commission approved qualification standard ng isang School Principal 1. Alam nyo, lagi kong sinasabi, meron ng existing na guidelines ng School Principal 1, kaya lang hindi natin alam kung babaguhin pa ito. Pangalawa, dapat ma-meet yung desired proficiency level for school head as defined by the Philippine Professional Standards for School Head. Ito yung tinatawag natin na PPST. Alam nyo, existing na ito. Kaya lang din natin klaruhin kung ito ba yung IPCRF ng ating mga master teachers. Hindi pa malinaw. Pangatlo, dapat have passed the DepEd administered school head assessment. Again, ano ba itong assessment for school principal? Ito ba yung existing natin na NQuest or mayroong bago kapalit ng NQuest? Ito yung bagay na hindi pa malinaw. Nagigit mo sa Sir Bong? Kaya alam ko, maglalabas talaga ang DepEd ng more specifics na guideline. Sir Bong, kung Teacher 7 na po ako dito sa the Expanded Career Progression, kailangan po pala na mag-Master Teacher 1 muna ako bago ako makapag-apply ng School Principal 1. Alam niyo, precisely tama ito. Ito kasi yung sinasabi ng the Expanded Career Progression na yung turning point mo to become school principal, dapat you must be a Master Teacher 1 or having the position of Master Teacher. Pero sa existing guidelines natin, ang priority ng NQuest for school principal ay mga Master Teachers at Head Teachers. Pero pinapayagang kumuha ng NQuest yung mga Teacher 3. Tama ba ako? On the other hand, itong mga department heads natin or itong mga head teachers natin, particular sa secondary, sa IRR ng the Expanded Career Progression, sila yung mas priority, parang ganito, para magkurso ng school administration career line o yung pagiging school principal. Kasi yung mga head teachers, yung kanilang line ng work, kaya sila yung ini-encourage na maging school
principal. Kaya lang dapat makomplain nila yung mga parameters, qualifications ng isang school Principal 1. Ano? Alam nyo, no, magkakaroon ako ng part 3 sa aking vlog para dito sa IRR, para dito sa The Expanded Career Progression, at sa susunod, pag-uusapan naman natin yung head teacher's position. Maraming salamat sa inyong lahat.